Ang Meralco at ang Magnolia ay parehong teams na nangangailangan ng mga trades ngayon. Ang Magnolia, tatlong sunod na yung talo nila. At ito namang Meralco, ang daming mga nasa injured list na mga players. Itong Meralco, no, may injury si Remo Dalmasan, si CJ Cancino, si Bong Quinto at Jason Brickman. So parang TNT sila, no? Ang daming injury ng mga players nila. So nangangailangan sila ngayon gumawa ng trade. Ang balita natin, titingin daw sila dito sa Blackwater kung merong available or sa Titan Ultra. Hindi natin alam kung sino pwede nilang i-offer dito para kay Joshua Muson at Kate Flores, pero dyan daw tumitingin itong Meralco Balls ngayon. Dahil nangangailangan sila ng manpower. Ito namang Magnolia Hotshots, sa Terra Firma daw nila tinitignan yung lineup nila, no? Kung dyan sila kukuha ng panibagong player. Pero bukod doon sa pag-trade sa Terra Firma, ang isa pa raw tinitignan ng Magnolia dito kung anong gagawin doon sa kanilang import situation. Dahil nga 1-3 na yung record nila, medyo hindi na ito maganda, no? Kaya nga ito si Coach L.A. Tenorio, sinabi niya na test of character daw talaga yung upcoming game nila kontra Barangay Ginebra. Pero sa ngayon, itong Magnolia mukhang kinakailangan nilang ipakita na ready silang gumawa ng move sa pag-trade at pagpalit ng import kung kinakailangan. Pagdating doon sa mga players na po pwedeng makuha, sa tingin ko itong Magnolia, ang titignan niyan dito sa Terra Firma si Maverick Misi o kaya si Wamit Yongson. Pero kung hindi naman po pwede yan, po pwede na sa Phoenix sila kumuha, baka available dyan itong si Ken Taffin o kaya naman ang big man na si Justin Chuma. Kinakailangan kumuha ng mga bagong personnel ng Magnolia para mag-iba naman yung line-up na pwedeng gamitin itong si Coach L.A. Tenorio. Kaya nga kung sa bagay, itong Magnolia Hotshots talaga, alam natin na ready din yan na magpalit ng import. Balita nga si Tyler Bate daw yung gustong kunin, o kung hindi naman available, baka itong dati nilang import na si Mike Harris ang kukunin nila. Itong Terra Firma Jeep ay sunod-sunod na yung talo, pero napansin natin, no, lately mga talo ng Terra Firma naman puro dikit. Ang nagiging problema lang yung execution nila pagdating sa endgame. Palagi na lamang silang nung pag last 2 minutes o last final seconds, nagkakaroon sila ng mga problema. Pagdating dito sa pag-execute ng mga plays na dapat nilang gawin at natatalo sila. Yung talo nila sa NLEX, dito sa San Miguel, pati na rin dito sa Macau, no? Puro dikit yan. At pati na doon sa Converge. Kaya nga sabi nila, mukhang itong Terra Firma talaga, kinakailangan gumawa ng hakbang para manalo at ipakita na sila talaga yung magiging ready dito para manalo na. Kung sa bagay, ito namang Terra Firma, sabi nga nung iba ganyan talaga ang sitwasyon dyan, maski noon pa. Ngayon, aabangan na lang natin kung sino pa yung mga bagong players na kukunin itong si Coach Ronald Tubig at Jeff Napa. Pero ang talagang ini-interested dito, no, yung si J.O. Chu, ay mukhang hindi na talaga. Sabi nga nila mukhang hindi na talaga ito balak i-trade ng Terra Firma. At iintay na lamang daw nila yung 3 seasons na nakasaad dun sa rule ng PBA. So mukhang kailangan talaga kung may gustong kumuha kay J.O. ay intay nila yung 3 seasons na matapos bago ito matrade. Yan yung rule na in-implement ng PBA. So tignan natin kung mangyayari yan talaga. Pero so far, no, mukhang itong si Coach Jeff Napa at Ronald Tubid ay kinakailangan pa rin gumawa ng adjustment kung gusto nila makapasok ng playoffs. Mukhang determinado ang Terra Firma na gumawa ng paraan para makapasok sila sa playoffs at ipakita na sila tagay ready na mag-content at lumaban pagdating dito sa mga malalakas na mga team sa PBA. Ngayon, kung yan ay mangyayari, kinakailangan natin abangan muna. Dahil syempre kung Terra Firma, hindi naman magiging madali yan given na mahigpit yung kompetisyon. Pero obvious naman, lumaraban din talaga itong Terra Firma at kinakailangan lamang siguro na gumawa ng mga panibagong mga plays para mas malaki chance ang manalo nila.